Parang dapat itong teaching ko para kahapon kasi pang youth yung title ko eh. Alam niyo yung title ko? Amen. Amen. Kasi sa mga kabataan, meron ngayong uso, ganun sila. So tayo, since kala ko kasi may bata ngayon, nataon na ngayon. So anyway, ang ibig sabihin lang niyan, men, we must obey. Let's obey. Amen. Gets nyo? Let's obey. Ayun, di ba? Obey. Amen. Alright. So, itong teaching ko na to is from the book of Genesis. Sinong nakakakilala kay Noah? Ayan. Nung binabasa natin ang story ni Noah, akala natin pambata siya na storya lang na cartoons. Pero ngayong binasa ko siya ngayong pastor na ako, kakaiba. Ang dami palang mensahe ng Panginoon dito sa storya ni Noah. So, ang pag-aaralan natin, Genesis chapter 5 to chapter 9. Amen! Hanggang alauna lang naman. Alright? So, itong storya na to, it talks about creation, destruction, and recreation. No? So, the story of Genesis can be summarized with these three words. Creation, destruction, recreation. So, yung theme nito is, obedience is better than kesa sa sakripisyo. Alright? So kapag sinabi kasing obedience o pagsunod, kung anong eksaktong sinabi ng Diyos, yun ang gagawin natin. Hindi yung 50-50. Diba? Halimbawa, oh Lord, ganito mag-church ako sa first week ng Sunday, pero sa second week, sa family ko lang, magja-Jollibee kami. On the third week, Lord, mag-church ulit ako, pero on the fourth week, God, dapat bigyan mo kami ng bonus. May mga kapalit. True obedience is with or without, you will obey. No? Sa buhay nating lahat, if you are in a crossroad, alam niyo yung crossroad, tatawid ka, tapos merong left, right, and front. No? Crossroad, tatawid ka, no? You have to choose, tama? Kailangan mong mamili, kailangan mong magdesisyon. Kadalasan, sa buhay ng tao, dalawa ang laging dapat mong desisyonan. Black or white, left or right. Tama, mali? No? Or, kung anong pipiliin natin, curse or blessing. Di ba? Or, obedience or disobedience. Anong pipiliin mo? Sumunod o wag sumunod? Sumunod. Kasi kapag di ka sumunod, alam mo din ang kapupuntahan mo. Pag sumunod ka, may blessing, sabi nga ni Ate Iza. Alright? So today's lesson, dahil sa matinding puot ng Diyos, bigyan ko yung background, matindi yung puot ng Diyos kay Adan at Eva. Kaya nagsimula kay Adan at Eva, so sa buong sangkatauhan, mula kay Adan at Eva, nagalit ang Diyos na nagdulot ito ng hindi masusukat na pighati at puot ng dakilang Ama sa sangkatauhan. No? It's painful for Him. So, hanggang sa umabot ito ng magdi-decide ang Lord na papatayin niya bawat buhay na nilalang. Siya ang lumikha, tatapusin niya. Diba? In the book of Revelation, God is the beginning, He is the end. Siya ang nag-create, siya rin ang magtatapos dahil Diyos siya. Pero, ngayong araw na ito, pag-aaralan natin kung paanong, bakit ba naiba yung plano ng Diyos na imbis na tapusin na lang lahat. Actually, pwede naman Pero bakit in-extend niya yung buhay through the life of Noah? No? Titingnan natin at yan ang pag-aaralan natin. Handa na ba kayo? Okay. Bigyan ko kayo ng background bago pumunta tayo sa chapter 6. Sa Genesis chapter 5, kung babasahin nyo yan, it talks about the lifespan of every human being. Ano yung tinatawag na lifespan? Gaano kahaba ang buhay? Si Adan, nabuhay siya 930 years. Kaya nyo? Ano kayang gagawin ko sa 930 years? Ito nga 40 years old ako, handa na ako Diba? So, si Seth, anak niya yan, 912. Genealogy to
Mula kay Adan, si Seth 912, si Enosh 905, si Kenan 910. Grabe, ang haba. Sinong may gusto na gano'n na kahaba ang buhay? 910. Ilang henerasyon na yun? Di ba, no? Dinanas mo na yung, dadanasin mo mula yung tape na ginaganon, tapos DVD, Betamax, CD, hanggang ngayon USB, ngayon Spotify. Di ba? Maabutan mo lahat. Well, anyway, si Mahalel 895, si Jared 962, si Enoch, hindi siya namatay. So sobrang lapit niya sa Diyos, 365 years old siya, bigla lang siyang nawala. Hindi siya namatay. Halimbawa ako, nandito, ako si Enosh, malapit ako kay God. Tapos yung damit ko naiwan. So that is true. There is rapture. No? Kasi si Enosh, ganun nangyari. Sa sobrang lapit niya sa Diyos, sinong gusto ganun ang mangyari? Ako din. Ayoko maiwan, tapos maghirap. No. Please, God. Kunin mo na ako. No? So, and then after that, ito na. After Enoch, yung pinakamahabang taong nabuhay sa buong mundo, 969. Sino siya? Si Methuselah, 969 years. After ni Methuselah, Lamech, 777. And from Lamech, tatay siya ni Noah. So, tatay siya ni Noah. So, eto na ngayon ang kwento. Chapter 6 na tayo. Si Noah, during this kwento, 500 years old na siya. Kalain mo yan, no? At anak niya si Shem, Ham, and Japheth. So, dito sa Genesis chapter 6, no, mababasa ninyo ang kasamaan ng tao. Gusto niyo bang basahin ko pa? O kayo nang magbabasa sa bahay? Alam niyo ba ang storya ni Noah? Alam niyo? Totoo? Okay, hindi. Basahin natin para mas maganda. Pero hanggang alauna tayo, okay? Alright, so Genesis chapter 6. Handa na ba kayo makinig? Makinig kayo kasi hindi ko sinama sa MM. Alright, sabi niya, ito yung kasamaan ng tao. Hindi nagtagal, dumami ang mga tao sa mundo at marami ang kabataang nilang babae. Mas marami ang babae. So nakita ng mga anak ng Diyos na ang mga babae ay magaganda. Sino yon? Sila Ice, di ba? Magaganda. Kaya pumili sila na magiging asawa nila sa sino mang maibigan nila. Ngayon, sinabi ng Panginoon, hindi ko papayagang mabuhay ang tao ng matagal dahil sila'y tao lamang. So from this, merong biglang shift. From 969, 800 years, dito nag-decide ang Lord na mula ngayon, sabi niya, ang tao ay mabubuhay lamang ng hindi higit sa 120. Ano ba kayong tao na namatay na 120 years? Recently, pinakamatagal na 109. 105. Tama? But regular ngayon is ilan? 60, 70. Oh, blessed ka na pag ganyan. Sinong gustong mamatay ng 120 years old? Meron sa likod. Praise the Lord. Ako gusto ko din. Bakit? Para mas marami pa akong ma-sharean, mas maraming ma-save. Amen? So continue. Nang panahon ng iyon, kahit nitong huli, may mga kilalang tao sa mundo na mula sa lahi ng mga anak ng Diyos na nagsisipag-asawa ng magagandang babae. Puro naman magagandang babae sinasabi sa Biblia. Sa mga lalaki, pwedeng sabihin niyo ba sa katabi niyong babae, ang ganda mo. Di marunong sumunod. Mga lalaki, pakisabi sa katabi niyo, ang ganda mo. Kung napapagitnaan kayo ng dalawang babae, sabihin niyo left and right, ang ganda mo. Wala, simple pa lang, wala na sumusunod. Ayan. Alright. Okay, makinig. Sila'y makapangyarihan at kilalang tao noong unang panahon. Nang makita ng Panginoon na ang ginagawa ng mga tao sa mundo ay puro kasamaan, at ang palagi nilang iniisip ay masama, nang hinayang siya kung bakit ginawa pa niya ang tao sa mundo. Labis ang kalungkutan niya, kaya sinabi niya,
Lilipulin ko ang lahat ng taong nilikha ko sa buong lupain. At lilipulin ko rin ang lahat ng hayop sa lupa, pati ang mga hayop na lumilipad dahil nanghihinayang ako sa paglikha sa kanila. Nanghinayang ang Lord. Marok na rin tao. Napakasama ng tao. No? But in verse 8, merong ng Diyos si Noe. Dahil sa tanungin natin ang mga sarili natin, tayo ba'y makadiyos? Amen? Pag tayo makadiyos, dapat tayo ay Okay, mamaya lahat tayo, meron tayong assignment. Kung tayo ay tunay na masunurin. Siya lang ang namumuhay na matuwid sa kapanahunan niya at malapit ang kanyang relasyon sa Diyos. Imagine niyo mula sa chapter 5, chapter 6, yung mga malalapit sa Diyos, merong blessing. Yung isa, kinuha na lang ng Diyos, di na namatay. No? Amazing, no? Kung ako papipiliin, ayoko na mamatay, kunin na lang ako ni Lord. Ayoko nga maghirap sa sakit bago mamatay. Ayoko nga maaksidente at mabangga. Di ba? Kaya nga sabi ko, God, pag ako namatay, gusto ko natutulog lang ako. Tapos nawala na ako. Walang gastos, walang sakit. Tama, no? Total, malapit naman ako sa'yo. Close tayo, di ba? No? Kaya kayo, kung ayaw nyong mahirapan ng mga magulang ninyo, mga asawa ninyo, pamilya ninyo, pag namatay kayo, magpakabait kayo. Lumapit kayo sa Diyos. No? Siya yung namumuhay na may takot sa Diyos. No? So, this is how the Lord chooses people na kung sino yung gagamitin niya at papaboran niya. Sabi nga ni Ate Isa kanina, in obedience there is a blessing. Amen? So, let's have a holy imagination. Sa kasamaan ng sanlibutan, before Noah, actually, pwede naman si God, He can restart everything, di ba? Parang even Noah, patay na niya. Ay, parang may mali dito, mali yung tornilyo ng mga tao. Bakit ang sasama nila? O baka mali yung battery. Let's say for example, robots tayo. Kasi hindi ko nagustuhan yung produkto ko. For example, di scrap mo, gawa ka ng bago. Tama, mali. But why God never restart everything? Kasi for God, being siya yung sovereign God, it's easy peasy. Madali para sa kanya. Siguro sabihin niya lang, dead, lahat dead. New, pwedeng tatayo ang bagong mga buhay. Di ba? Why do you think so? Hindi nangyari yon? Kasi nag-iisip ako, napaka-powerful mo God eh. Pero ba't di mo ginawa? And God revealed to me that because of the love of God sa mga tao, He extended Noah's family para magkaroon tayo ng buhay ngayon. So we are from the lineage of Noah. In-extend ng God. No? Bakit? Bakit in-extend ni God? That's point number 1. Simply because of God's word of the day, benevolence. What is benevolence? God's benevolence. Pinili ng Diyos si Noah upang ipagpatuloy ang sangkatauhan. Kahit pwede namang tapusin. He did this simply because of His love to mankind. Ganun kakamahal ng Diyos. Sabihin mo sa sarili mo, God, salamat sa pagmamahal mo. No? So that's number 1, God's benevolence. No? Pagpatuloy natin ang kwento. Genesis chapter 6, verse 10 to 22.
ng Diyos, lubhang masama talaga ang mga tao at ang kasamaan nila ay sa mundo. Nakita ng Diyos na lubhang masama ang mundo dahil sa ginagawa nila ay puro kasamaan. Kaya sinabi niya kay Noe, lilipulin ko ang lahat ng tao. Inulit niya. Ganon kasama ang tao. Kaya inulit niya, lilipulin ko ang lahat ng tao dahil sa kanila lumaganap ang kasamaan sa mundo. Lilipulin ko sila sa nakasama ng mundo. Ilang beses na binanggit ang lilipulin? Dahil beses. Ibig sabihin, ganon katindi ang galit ng Diyos. But at the end of the day, ano pa rin ang nangibabaw? Pag-ibig ng Diyos. So sabi niya, kaya ikaw, Noe, gumawa ka ng barko mula sa matibay na kahoy at gawan mo ito ng mga kwarto. Pagkatapos, pahiran mo ito ng alkitran ang loob at labas ng barko. Gawin mo ito na may sukat na 450 o 450 talampakan ng haba, 75 talampakan ang luwang, 45 talampakan ng taas, lagyan mo ng bubong ang barko, lagyan mo ng agwat ng kalahating metro ang dingding at ang bubong, gawan mo ang barko ng 3 palapag, lagyan ng pintuan sa gilid. Sapagkat pagbabahain ko ang mundo, gutom na ako, ang mundo para malipol ang lahat ng nabubuhay. Mamamatay ang lahat ng nasa mundo. What are we seeing this? What are we seeing on this thing? May utos ang Diyos. It's very specific. Kapag may utos, kailangang sundin. Ang utos ng Diyos kay Noah, dito makikita natin, very specific, ikaw Noe, gumawa ka ng barko mula sa matibay na kahoy. Diba? Matibay na kahoy. Huwag mo muna i-show. Wala na. Okay, it's okay. No? Gumawa ka ng barko mula sa matibay na kahoy at gawan mo ito ng mga kwarto pagkatapos pahiran mo ng alkitran ang loob at labas ng barko. So, doon sa nabasa ko, very specific, tama? Pati yung mga sukat. Ang Diyos sa atin, may kanya-kanya siyang utos sa atin. And somehow, during your prayer and worship time, and when you are reading the Bible, nangungusap ang Diyos sa atin personally. Ganon ka-specific ang God sa atin. Gaya ng sinabi ni Ate Iza kanina, paano ako nagbago? Ginamit ng Diyos ang church, yes. Ginamit ng Lord ang mentors o yung leaders, yes. Pero ang nagpabago sa akin, salita ng Diyos. At doon niya nakita ang kautusan ni God. And same with Noah, it's very specific. So anong sumunod na nakalagay dyan sa verse 18. Pero, gagawa ako ng kasunduan sa iyo, sabi ng Diyos. Ngayon, papasok ka sa barko kasama ng asawa at ng mga anak mo, pati ang mga asawa nila. Magpapasok ka rin ng isang lalaki at babae sa bawat uri ng hayop para mabuhay sila kasama mo. 2 sa bawat uri ng lahat ng hayop, mga lumilipad, lumalakad, gumagapang. Lalapit sila sa iyo para hindi sila mamatay. Magdala ka rin ng lahat ng uri ng pagkain para sa inyo at para sa mga hayop. Anong ginawa ni Noah? Verse 22. Show it. Sinunod ni Noe ang lahat ng inuutos ng Diyos. Point number 2, Noah's obedience and loyalty. Sinunod ni Noe ang lahat. Hindi sinabing sinunod ni Noe kung saan siya magkaka-blessing. O hindi sinabi dyan na sinunod ni Noe kung anong kaya niya lang at gusto niya. Hindi sinabi dyan na sinunod ni Noe yung sa tingin niya may kapasidad siya. Ang sinabi dyan, sinunod lahat ni Noe. Amen. Alam niyo na ako saan patungo. Pero tayo, kadalasan, pipiliin lang natin yung magandang verse at gusto natin, yun lang susundin natin. Tama, mali? Nabasa, God, Old Testament yan. New Testament na, by God's grace na. Bakit nandito pa yan? This is not 2 books. This is one big book. This is a beautiful book. Lahat ng nandito, susundin pa rin natin.
Kasi kung hindi na susundin at hindi na salita ng Diyos, ba't nandito? Tama, mali. So this is a beautiful book. That's why, sabi kanina ulit ni Ate Isa, Isa na pala, no? Pagbabasa ng Biblia, napakahalaga. Kasi tanungin ko po kayong lahat, paano nyo malalaman kung anong susundin nyo kung di nyo babasahin ng Biblia? Talaga ba maniniwala kayo sa lahat ng sinasabi ng pastor? What if binubudol kayo, sabi ni Ice? Kasi ako binudol ko talaga si Ice. Okay lang yan. Kain ka, lugaw, tara, bilyar. Pero di niya alam, pinagdadasal ko na siya. Somehow, partly binudol ko siya, pero magandang budol. No, si David Kyle, word din yun ni David Kyle. Where's David Kyle? Dale, ayan, si Dale. Dale, kain tayo. Ay, thank you, Pastor. Kwento. Dale, kain ulit tayo. Alam mo ba, ganito. Di niya alam, dinidisciple ko na siya. I-share mo itong share ko sa'yo kay ganito. Kaya mo ba sa 4 ibahagi mo? Di niya alam, life group leader na siya. Ang tawag doon, budol. No? But it is a good budol. Di ba? So, somehow, pag merong sinabi ang Diyos sa atin, hindi tayo mamimili. Susundin natin lahat. Because Noah's obedience and loyalty will bring something to him. Pero, mag-focus muna tayo dito sa Noah's obedience and loyalty. During this time, na pinagagawa ng Diyos sa kanya ang barko, ang Noah's Ark. Alam nyo ba, during that time, never pa umulan? Hindi umuulan noon. Walang ulan noon. Sa panahon ni Noe. At hindi niya alam ano ang barko. Ngayon alam natin ng barko because pagmulat ng mata natin may barko na eh. Pero ito ang kauna-unahang barko ever. Tatanungin ko kayo, kung kayo ang sasabihin ng Lord, gawa ka ng barko, ganito ang sukat, siguro mapapakamot tayo, tama? Anong barko? Anong ganito? Bakit? But Noah obeyed anyway. Sumunod siya. Bakit kaya? He knows in his heart that God is God. Ano sabi ni Ate Ice kanina? Ni Ate Isa, sorry, nasanay ako sa Ice eh. Ano sabi niya kanina? Pain is pain. Hurt is hurt. But God is God. Hindi mo pwedeng sabihin, God, I am your child. I will be God. Then ako yung gagamit sa'yo. God, gusto ko to. God, bil mo ko niyan, bil mo ko nito. God, I pray, bigyan mo ko. Akala ko ba akong God, sabi ng Lord? Bakit kalooban mo ang dapat masunod? Minsan tayo ginagawa nating magician si Lord. Diyos siya. Pag sinabing Diyos, you are my Lord, you are my Savior, tama si Ate Iza. Tayo ang magpapagamit. Kasi siya ang Diyos. Siya ang hari. Tayo ang tagasunod. Ang kaharian ng Diyos, sino ang hari? Siya. Tayo ang tagasunod. So, hindi tayo ang mag-uutos sa Diyos kung anong dapat. Lord, gusto kong asawa, dapat sexy. 36, 29, 36. Dapat makinis, singkinis ni Ate Iza. Gusto ko rin matangkad. Mayaman na rin, Lord, ha? Gusto ko rin walang mood swing. Wow. Yung nagre-request, alam mo kung sino? Parang tangki. Short and fat. Halika dito. Lord, gusto ko. Ganda. Okay, weeds. Alright. So, somehow, umuulan doon, never experience, pero si Noah, sumunod siya anyway. Susunod ako. Diyos ka eh. Even if I don't see you, I know there's God. During that time, yung mga kapitbahay niya, dahil hindi naman alam yung ulan, hindi alam yung barko, pinagtatawanan siya. Baliw. Burbulin. Anong gagawa na? Habang yung mga kapitbahay, happy-happy, nag-e-enjoy. Uy, sinong maganda? Oy, maganda, akin ka ngayon. Tapos na. Bukas naman, uy, may maganda dito. Remember, sabi dito, lahat ng mga tao, lahat ng magaganda, inaasawa nila. Because during that time,
Pwede kang mag-asawa ng marami. Kasi wala pang law. Ang law na ibigay nung kay Moses. So kahit anong gawin nila, it's okay. Babae dito, babae dyan. Gets nyo? Kaya pinagtatawanan siya. Habang ang lahat ay nagha-happy-happy, si Noe sumusunod. Amazing. That's why siya ay matuwid. Kung tayo kaya ngayon, sa ginagawa natin, marahil maraming nagtatawa sa atin. Lemorem borbole na tsunon naman. No? Ako may narinig kasi, ba't kayo nagpapadala kay Lucky? No? Si Lucky lang yun eh. Pinipirahan kayo niyan, tingnan niyo yung bahay niya, ang ganda niya. Ay, ang ganda ng bahay niya. Lahat ng koleksyon, dinadala niya sa bahay. Narinig ko po yan, totoo po yan, may nagpatotoo. Sa akin, sinasabi nila. Buti na lang, magaling sumagot yung kasi alam naman niya, hindi naman eh. Sabi niya, hindi niyo po alam. Nauna po yung bahay niya bago yung church. Right? So maraming pwedeng kumutsa, maraming pwedeng mag-chismis, maraming pwedeng sabihin, baliw kayo, bakit kayo nagpapakatanga, nakikinig, and so on and so forth. Pero, Noah, he obeyed anyway. So I hope and pray tayo din, no matter what we hear, we will obey anyway. Amen? This is Noah's obedience. No? Kung nauunawa natin ang kahulugan ng wagas na pag-ibig ng Diyos, walang dahilan para hindi tayo sumunod sa kalooban niya. Gaya ni Noah. Amen. So madalas, sa mga pinagagawa ng Diyos sa atin, sa totoo't naman talaga, hindi mo maunawaan at minsan mahirap. Isa lang ang totoong honest. Minsan mahirap ang pinagagawa ng Diyos. Sabi niya, magbahagi ka ng salita ng Diyos. No, mahalin mo ang kapwa mo, mahalin mo ang kaaway mo, magdala ka ng grocery sa may sakit, no? Maraming pinagagawa ang Diyos, no? Like for example, kami ni Chauyen, sabi ni Lord, iwanan niyo ang maganda niyong trabaho. Pumunta kayo sa Bataan, magbahagi kayo ng salita, wala kayo sweldo. Nag-business kami, isarado mo yung business niyo. Magturo ka lang. Paano naman kami kakain, Lord? Sabi niya, akong bahala. Di ba? So sometimes mahirap. Mahirap, di mo maintindihan. Bakit? Lord, lahat ng pinagpipray namin, lahat ng pinagdadasal namin, answered prayer. Meron nga kami maraming pinagdasal, yung womb nila bumukas, nabuntis lahat. Bakit nung sasawa ko, wala? Unfair. Mahirap tanggapin. Tama, mali. Hindi, I'm honest, no? Ang dami na naming pinagpray, alam ko namang hindi naman ako ang may kapangyarihan. Diyos lang ang may kapangyarihan. Always remember ang kapurihan ay sa Diyos. Ang lahat ng nangyayari sa atin, Diyos ang may gawa. Kasangkapan lang tayo. Pero kinasangkapan ako ng Diyos sa maraming tao. Ba't kami wala? Di ba? Ang hirap sumunod. No? Hindi natin maunawaan. But I trust God anyway. I obey God anyway. So these are the things that we need to remember when obeying God. May mga things tayo na kailangang tandaan kapag sumusunod tayo sa Diyos. A, obedience requires adjustment and realignment. Totoo o hindi? Kailangan nating mag-adjust. Kung gusto nating sumunod sa Diyos, mag-adjust ka. Hindi ang Diyos ang mag-a-adjust sa'yo. Ang sabi ng Diyos, Lucky, wag ka nang kumain ng kanin at baboy. Wait lang, Lord. Paborito ko yung dinuguan. Di pwede. Daw sabi nga ni Isa kanina, mamamatay ka na. Halika, wait, time first. Magpapakabuti muna ako. Hindi pwede. Ang Diyos ay Diyos. So, dapat handa tayo all the time. Tama, mali. Tayo ang mag-a-adjust sa kalooban ng Diyos. Amen? No? Partnering with God may require major adjustment of your life. Marahil marami sa atin. Halimbawa si mga kapatid nating si Mindong at saka si Jovel. Bagong panganak sila. Ay, hindi. Bagong panganak si Jovel lang. Ano yung mangyayari? Sabay ng anak. Okay. Bagong panganak si Jovel. Nandyan si Anya. Pero ang sabi ng Lord sa kanila, magpatuloy kayo sa paglilingkod. Actually, hindi lang isang grupo. Ang hahawakan yung grupo, 11 life groups. Wow, Lord bagong panganak nagtatrabaho. Gusto mo ba sumunod? Mag-adjust ka.
They adjusted their life. And praise the Lord, itong mag-asawang to, no, pinupuri natin ng Diyos sa buhay nila. Wala silang ka-complain sa buhay. Sino dito ang nabibless sa buhay ng mag-asawa? Pero ang kapurihan ay sa Diyos. But they adjusted their lives. Akalain mo si Anya, siya ang pinakabatang misyonaryo. Kilala niyo si Anya? Si Anya para siyang bolang pinagpapasapasahan. Ayun siya, oh. Diba? Minsan pagkukunin ko na si Anya, Anya, kaninong laway to? Minsan yung laway na naamoy ko mabango, minsan hindi ka nais-nais. Alam mong hindi galing sa bata. Doon sa pinagpasapasahan. Diba? But the thing here is, God is good. Si Anya, alam na niya na ang magulang niya naglilingkod. Kasi kapag tinapon na siya sa amin, Pastor Akyat, nood Doraemon, nanay kanta, tatay doon. Alam ng bata. She knows that the parents are doing the will of God. Nagme-mentoring, nagte-technical, kumakanta. Diba? They need to adjust their life to accomplish the will of God. At hindi lang sila, marami sa ating lahat dito. Maraming nanay dito, o kaya, di ba, nakita nyo si Ate Tess. At saka yung sangkatutak na mga batang friends niya. Di ba? Yung mga 12 years old and friends. Actually, galing ako sa kanila last Sunday. Gusto ko talagang malaman kung totoo yung 71. Ang dami talaga nila, guys. Promise, ang dami nila. Kung pwede pa, magkukwento ako. Actually, kukwento ko yung story ni Belinda, actually. Yung sabi niya, alam mo, Pastor, sabi niya, medyo may tampo ko kay Ate Tess, sabi niya. Maglalakad-lakad sila dito sa barangay Pinagpala ako. Sabi niya, ba't kaya ako hindi dinadaanan? Sabi niya ganun, no? Parang wala ba akong karapatan na makilala ang Diyos? So ang ginawa nito, nag-adjust siya. Kung dati doon siya sa loob ng bahay, pero medyo lumakad-lakad siya, yung pakita-kita siya. Ayun, napuntahan siya ni Ate Tess. Hoy, Bel, halika dito. Sama ka sa amin. Salamat sa Diyos. Nung nakasama siya sa life group, sinermonan niya si Ate Tess. Tagal ko na kayong inaantay na pumunta sa bahay namin, dinadaan-daanan niyo ko, namimili ba kayo, ganyan, ganito, ganyan. Ngayon si Belinda, nagpa-water baptize na, praise the Lord. Hindi yung leader yung nag-adjust. Yung gustong makakilala sa Diyos ang nag-adjust. Why? Si God ang naglagay sa puso niya, magpapansin ka sa mga yon kasi bit-bit nila ako. Kasi ilang beses ko na rin silang kinalabit, may tao pa doon pero nagbibingi-bingihan. Ikaw na kaya yung mag-adjust, hoy, may tao pa dito. So it works both ways. Hindi lang sa Kristiyano, kahit sa mahal ng Diyos. Kasi God loves the lost. Mahal ng Diyos ang lahat. Kaya ikaw, kahit naiiyak ka, napapaisip ka, ano kayang meron parang lagi silang na pupunta dito sa kapitbahay ko tapos di man lang ako pinupuntahan. Di ako na ngayon mag-adjust. Sinermonan niya yung leader. Ba't ba hindi niyo ako pinupuntahan? It's such a beautiful story that I cannot alam mo, lagi ko itong ikukwento, sana all. Di ba? Sino sa mga life group leaders na magsasabi, sana lahat ng miyembro ganon. And knowing you, mind you, si Belinda kaklase ko yan, nung elementary. Naglalako yan. Alam niyo ho ba, sa 7 taon natin sa church, 6 na taon ko nang iniimbitahan yan. Hindi siya pumupunta. Alam niyo, sagot niya sa akin. Kasi kapag pumunta ako sa church lang ako pupunta tuwing linggo, hindi niyo na pupuntahan yung bahay ko. Hindi makakapakinig yung mga anak ko. Wow! That kind of thinking. Kaya pala nag-antay siya na dapat may dadaan sa bahay niya. Para hindi lang siya a-attend dito sa Sunday, may pupunta rin sa bahay niya para ma-reach out din yung pamilya niya. Isn't it a blessing? Na God, dalangin ko lahat ng tao ganito. Gutom na gutom sa presensya at sa salita mo. That's why the Lord will bless your family. Obedience comes blessing. Amen? Diba? So sabi ko nga, Lord, amazing. Gaya ni Noah, He's amazing. We need to adjust. Amen? To experience Him work in and through you, you must obey Him. Ano pa? Kailangan natin tandaan. In the process of experiencing God, obedience is your moment of truth. Malalaman mo lang na totoong kumikilos ang Diyos kapag nandun ka na.
Hindi yung, ano kayang meron doon sa almasen? Yesterday, nasa almasen kami. Sabi ni Mindong, 150 daw eh. God, totoo kaya may 150 sa almasen? You don't know. You want to go to the unknown. Pero, malalaman mo ba yung mangyayari doon? At makikita mo ba kung ilan sila doon kung di ka pupunta? So what will you do? As you step in obedience, in between ng obedience at ng unknown, nang hindi mo alam ang mangyayari, in between sa gitna, there's the grace of God. Amen. The grace and the power of God, nandoon siya. Kasi tumapak ka. Sa pagtapak mo, you showed, nagpakita ka, you showed to God, nandito ko God, ready ako. Oh, anong plano? And then God showed more than 150 people. Ilan ang ano doon? Ilan ang napareceive natin doon? 6, 7? Oo. Praise the Lord. Nung una nga, akala ko, vacation Bible study. Ang daming bata. But still, ang mga batang to, they are souls. They are the future leaders, evangelists, pastors. More than 150. Wow, amazing. Diba? So, in the process, dun sa pagsunod mo, dun mo malalaman yung katotohanan. Upon doing that, sa obedience natin o hindi pagsunod, dalawang bagay kasi. Pag sumunod ka, malalaman mo kung ano sagot. Pag hindi ka sumunod, alam mo rin. Malalaman mo ang sagot, pero hindi sa in-expect mo. It may be negative. Both ways, right? At sa pagsunod o hindi pagsunod, tatlong bagay. It will reveal what you believe about God. Pag susunod ako, marireveal sa akin kung sino talaga ang Diyos para sa akin. Ibig sabihin, ang Diyos makapangyarihan. Pag di ako sumunod, sinasabi ko lang na makapangyarihan ang Diyos at ang Diyos ay Diyos, pero sa totoo, hindi siya Diyos para sa akin. Are you with me? Amen. Salamat sa Diyos. No? The moment of truth na sumunod ako, malalaman ko kung anong plano ng Diyos. I know ang plano ng Diyos, it's something great, something good, something fruitful, all blessing and favor. Tama? Hindi ako sumunod. Still the same. God will reveal what I believe about Him. Ay, sinasabi ko pa lang na naniniwala ako sa kapangyarihan ng Diyos. Pero actually, sa katotohanan, hindi pala. Hindi ako nagtiwala. Bakit? Yung mga kasama ko nandun, ang daming kwento. Ako nandito, dumudut-dut. Habang nagkukwento sila, I'm trying to, tinatry ko na, kunwari narinig ko, amen, amen, pero deep inside nainggit ako. Ay, kung sumama pala ako, naranasan ko rin yung ganda ng kwento ng Diyos na nangyari sa kanila. Sana na-witness ko rin kung paano kumilos ang Diyos. God is revealing to you, Nak, Diyos ba talaga ako sa'yo? Anong ginagawa mo? The same with Noah. God revealed to him that he is God. Kasi on the latter part, mabubuo yung barko. Ano pa? It will determine whether you will experience His mighty work in and through you. Kakasabi ko lang. Paano mo malalaman na gagamitin ka ng Diyos kung hindi ka susunod? Hello, may kausap pa ba ako? Paano mo malalaman na pwede kang kumanta dito kung hindi ka magsasabi, pwede ba akong tawag doon? Audition. Alam nyo kaninang nag-worship tayo? Kasi this is adult, no? Adult service po to, no? Sabado yung mga kabataan. Kasi pinaplano po namin since minsan nauubusan tayo ng upuan at tingnan nyo, marami pa rin tayo, praise the Lord, hanggang doon, no? Merong sinasabi sa akin ang Diyos na direksyon. Paghiwalayin na yung kabataan sa matatanda. Linggo ang matatanda, kabataan Sabado. Alam niyo ba kanina nagpupuri ako? This is real. Hindi pwede magsinungaling ang pastor. Papatayin ako ng Diyos kapag nagsinungaling ako. Alam niyo bang nakikita kong mukha na nandito? Kasi sabi ng Lord sa akin, impression, no? Itong mga kabataan, laki, dapat kahapon lang sila. Kawawa si Lloyd. Kahapon nag-preach, ngayon, nag-chairperson. Si Jobel, kahapon, nag-gitara, ngayon, kumakanta. Kawawa naman yung mga anak ko. Kailangan din nilang magpahinga. Bakit hindi mo ilagay sa gitara si Tito Perry?
Ba't di mo itry si Tito Ronnie? Di totoo. Di totoo. I see your faces. Si Nanggo yung back up. Si Ate Banji tsaka si Ate Dolores. Maglilid si Nanay Emerida. I'm serious po. Hindi ko alam kung bakit. Na-picture out ko full band. Sabi ko, God, marunong kaya silang maggitara? Marunong kaya silang kumanta? Bakit mo pinakikita? So, I don't know, hindi ko alam kung anong mga kaya nyo pong gawin. But somehow, kung meron po kayong boses para kumanta, ba't di kayo kumanta para sa Diyos? Kesa videoke. Ba't di po tayo maggitara para sa Diyos? Ba't di tayo tumambol para sa Diyos? No? Ngayon, nakipagdidil ako kay God. God, paano yun? Di ba dapat member muna, dapat na baptize muna, dapat ganito muna. Eh di i-challenge mo sila. Kasi kung Diyos ako sa kanila, susunod sila sa akin. Hindi po ako hihingi ng pasensya kasi somehow baka nangungusap ang Diyos sa inyo. No? Or to some of you, sa mga wala pang ministry dito, sa mga kananayan, no? Beverly, mag-asawa, baka gusto nyo mag-ushering, mag-asawa, baka gusto nyo magtumulong. Kasi this is our church. Hindi to church ko. Church ni God, church nating lahat. Lahat tayo magtutulungan. Amen? Praise the Lord. Obedience is better than sacrifice. No, and lastly, it will determine whether you will come to know Him more intimately. Kasi, madedetermine yan na gusto mong kilalanin ng Diyos. Kasi, kung sumunod ka, the moment na nakita mo na parang, wow, yung imposible, naging posible. Akala ko mahirap, madali lang pala. No, I want to affirm also si Kuya Meng. Asa si Kuya Meng? Andiyan ba si Kuya Meng? Ayan. Si Kuya Meng, bago po natin kasama dito sa church, alam niyo po, sa Bagak sumama siya. Pwede ba kaming sumama sa outreach ninyo? No, sa Bagak yun, kuya, malayo yun, bundok yun. Okay lang, we want to experience silang mag-asawa. Sabi niya, ano bang pwede kong maitulong? Eh nakita ko kasi magaling siyang mag-picture-picture. Sige kuya, mag-picture ka. Alam niyo, napakaganda ng mga shots niya. Nakita niyo ba yung post natin sa Facebook sa Bagak? Siya po ang may kuha ng mga yon. Ang kapurihan ay sa Diyos. Pero nagpagamit siya, sumunod siya, silang mag-asawa. Actually, yung asawa niya, si Sis Jem, sabi niya, ano ba yun? Paano ba yung mangyari? Pero nung nandun siya, ang galing-galing niya. Parang, alam mo yun, galing niyang mag-ano sa mga bata. So, I see the potential. So, when you obey God, ay, ito pala yun. Kaya ko pala. Ginagawa ko na pala dati. Akala ko lang mahirap, pero tutulungan pala ako ni Lord. Pero this time, may purpose. To preach the gospel while I am feeding the kids. Pero kasi dati, ginagawa ko, wala lang, charity lang, mamigay tayong pagkain. But God, in this time of obedience, I determined that I want to get to know more God. I want to know more God about this leadership in the kingdom. I want to know more and more para kilalanin ng Diyos bakit itong sila pastor o itong mga ibang taong to na halos araw-araw nasa labasan na sila. Bakit kaya? There you will see, God is so good. Kasi halimbawa kami mag-asawa, doon namin nare-realize kung gaano kami ka-bless. Kasi din sa bahay namin, mareklamo kami. Ano ba yan? Ang yaman natin, yung rep natin, naka-on pero tubig lang. Reklamo number 1. Pagpasok namin, ba yan, ganda-ganda ng bahay, tapos magalas. No, dumi-dumi ng bahay. Tapos ganito, kapag sinasabi namin yun, sa totoo lang sabi ng iba, anong madumi? Kasi minsan sa amin, madumi yun. But you know, when you go to other places, magre-reklamo tayo, at least tayo may rep. Yung iba halos walang matulugan. Yung iba halos walang makain, walang mainom. Wala silang rep. And through that, you want to thank God more. Nas nakikita mo kung gaano ka binibless ni God because you see other people. At the same time, dahil blessed ka, gusto mong i-bless yung mga tao yun. Alam niyo kung bakit? Because you want to know more God intimately, the heartbeat of Jesus goes to you. Kaya nga sabi din kanina ni Ate Iza, actually, dapat tapos na yung preaching sa'yo. Sabi niya, when you know God intimately, when you know the Word of God, it will change your heart. It will change your mind. Alam mo, nagbabago ka. Kaya napakaganda na yung sinabi niya,
I will just come, who am I? Kung ano lang kaya ko, kung anong meron ako, more than enough, di ba? Ito lang meron ako, God. Magpagamit ka. While I'm serving, God is changing. Amen. Hindi pwedeng, magbabago muna po ako bago ko maglilingkod. Hindi po mangyayari yun. Hindi kayo magiging perpekto. Saka na po ako mag-share ng talent ko. Kapag may time na ako, may time ka po ngayon, hindi madadagdagan yung 24 hours mo. Make sense? Time management lang kailangan mong gawin. Or, hindi ko pa po alam ang Bible, huwag kang mag-alala, kami din. Pero habang nagsiserve ka, mas lalo mong nauunawaan yung kalooban ng Diyos. Kasi ang binabago niya, isip at puso mo. No? So let us serve. No? Because obedience unlocks understanding. Pag makikinig ka, magbabasa ka, maiinip ka. Di mo maintindihan ang sinasabi ko. Maintindihan mo siya ngayon, pag uwi mo, malilimutan mo. Alam niyo kung kailan niyo tunay na mauunawaan ang kalooban ng Diyos? Sa pagsunod niyo. Kasi pag sumunod tayo, doon natin mauunawaan, ay ito pala yung sinasabi sa Bible. Ito pala yung sinasabing pag-ibig ng Diyos. Kasi, paano natin nalalaman? Yung mga bagay na hindi mo akalaing gagawin, ginagawa mo. For example ako, sa tabakong to, sa tingin nyo ba gusto kong umakyat ng bundok pataas? Kaya pala sabi ko, ang sabi ng Lord, huwag ka nang kumain ng rice and pork. Hinahanda niya ako sa mga mission. Nakalimang hakbang pa. Sabi ni Chow yan, B, we need to exercise. Kasi mga kasama namin, may bit-bit. Kuya, tara! Kami, sige lang. Kakahiya tayo, B. 40 pa lang tayo. Yung mga 65 years old nando. God will show you o naintindihan mo na kung bakit sinasabi ko huwag ka nang kumain ng baboy at kanin. Paano kita magagamit sa malalayong lakaran? Yung mga kasama mo nandun na, ikaw nandyan pa. Obedience unlocks understanding. No? Sa pag-chairperson sa mga life groups, di ba? Na-challenge na ba kayo o mag-icebreaker ka? O ikaw mag-lead? Dan teacher, ayoko, di ako. Ay, ko pabiyasa. Pero anong ginawa mo, nanginginig ka. Pero pagkatapos, mipas na ako. Kaya mo pala. Ngayon mo nauunawaan na kailangan mo lang palang tapakan at lakaran. Kasi tutulungan ka ng Diyos. At kapag nagawa mo, sasabihin mo, kadali lang pala. Diba? Nanay Gay na lang, Nanay Gay Tolentino, nung sinasabi ko sa kanya, mag-chairperson siya, ay, Diyos ko, pastor. Magpapakain na lang ako, pastor. Ako na lang magmamap, huwag mo ko ilalagay dyan. Please. Please, pastor, please. Sabi ko, Nanay Gay, kung di mo susubukan, di mo malalaman kung kaya mo. O sino dito, nabibless kapag si Nanay Gay tumatayo dito? Hello, church! Hi! Diba? You see the glory of God. So, hindi man siya ganun ka-skilled or ka-eloquent sa communication. Eloquent? Ano ba Tagalog eloquent? Anyway, pero the spirit, the joy, the countenance, the love of God, mararamdaman mo. Glory to God again, ha? Sinasabi ko lang to na just step up. Obey. Because when you obey, doon yung makikita na, kaya pala. Kasi tutulungan ka ni Holy Spirit. Amen? No? So, hindi lang dyan. Marami pang bagay. So, obedience unlocks understanding. And lastly, you obey because you trust God. Bakit ka sumusunod sa salita ng Diyos? Kasi nagtitiwala ka sa sinasabi niya. Tama, mali? Kung di ka naniniwalang totoo ang Diyos, ba't ka susunod? So may tanong din po ako sa inyo. Kung totoong naniniwala kayo sa Diyos at linggo-linggo nandito kayo, ba't wala tayong ginagawa? Hello? Nag-iimbak lang tayo ng knowledge?
Kung mag-iimbak lang tayo ng knowledge, manood na lang tayong YouTube. Magbasa na lang tayo ng books o Bible. Kasi wala rin tayong kapakinabangan dito. Hello? Sakit na naman manyalitang pastor. But this is reality. Kaya po tayo nagsasamba dito para palakasin natin ang bawat isa, para lahat po tayo ay may gawin para sa ikauunlad at ikalalawak at makalwalatian ng Diyos Ama. So tanungin natin sarili natin, paano ko susunod dun sa kalooban ng Diyos? Ano bang purpose ko? Ano bang layunin ko? No? So life group leaders, follow up on them. Malamang marami nang maglilingkod. Hoy, ako doon. O baka naman sabihin niyo, palitan ko si pastor, mas magaling ako mag-preach. Why not? Baka sabihin nila, kaya ko mag-preach 25 minutes. Uwi tayo maaga. Si pastor sa oras eh. Diba? So, just go. Kasi we obey because we trust God. You trust God because you love Him. Pinagkakatiwalaan natin Diyos dahil mahal natin siya. And as we grow in our faith and obey God at every step, we will move from a head knowledge, na puro knowledge lang, about God, to a personal, experiential, dynamic relationship in the person of Jesus Christ. Anong gusto nyo? Nasa isip lang o sa isip, sa salita, sa gawa? Kasi sa gawa, doon mo mararamdaman. I challenge all of you. Subukan nyo pong sumama sa amin sa mga outreach. Yung pupunta ka, maglalakad ka, tapos ibabahagi mo salita ng Diyos. Yung mga una, yung mga first time mong dating, ganito yan. Ako personally as a pastor, kaya natin yan talaga, God is with us. Pero deep inside gumagano. Totoo. Actually, ako as a pastor, at nagtagal ko na, meron pa rin takot. Meron pa rin somehow question. Kasi there's a fear of rejection. Pero, kung nauunawaan mo na, ang Diyos nga, binigay ang kaisa-isa niyang anak na si Jesucristo para sa akin. Sino ako para tanggihan? Yung dapat na gagawin ko at may bahagi ang magandang balita. Tama? No, because I love God. So from head knowledge to action. Psalm 37 verse 3-7. Favorite ko to. 1 week or 2 weeks ko na itong binabasa paulit-ulit. Sa mga nakakasalamuha ko, ito lagi sinishare ko. Trust in the Lord. Wag lang trust in the Lord. And do. Gumawa. Gumawa na mabuti. Iba kasi yung nagtitiwala ka lang sa may ginagawa ka. Pag nagtitiwala ka lang, walang bunga. Pero kung may ginagawa ka habang nagtitiwala ka, may bunga. Amen? Trust in the Lord and do good. Dwell in the land and enjoy safe pasture. Take delight in the Lord and He will give you the desires of your heart. Commit your way to the Lord. Trust in Him and He will do this. He will make your righteous reward shine like the dawn, your vindication likely the noonday sun. Be still before the Lord and wait patiently for Him. Amen? Can I hear an amen? Amen. So, I pray na matuto tayong pagkatiwalaan ng Diyos. Patuloy tayong sumunod ng may pagtitiwala. Don't try to understand God. Huwag niyong intindihin lang. Hindi niyo maiintindihan ng Diyos. Hindi maaarok ng isip natin ang Diyos. Because His ways are higher than our ways. His thoughts are higher than our thoughts. Ang kaya lang natin gawin, magtiwala. Trust Him. So can I encourage you, church? Obey God immediately. Kung may sinasabi sa inyo si God, obey God immediately. Next, obey God even if it doesn't make sense. Agree? Minsan parang, tanda ko nang to. Oh, baka sabihin ni Nanay Lloyda, ako na lang po yung sa dance ministry, sasayaw-sayaw po. Why not? Kasama ko po si Tatay Tek at Nanay Inocencia. Why not? Diba? Sabihin ni Mami Nitz, uy, sama ako, di ako papatalo. Diba? So why not? Diba? Even if it doesn't make sense, magsasayaw ka dyan. Nararamdaman yung presence ni God eh. Oh, the presence of God, come here. Kilala niyo si Tita Flor? Asa si Tita Flor? Yung may banner lagi. Yung kahit dun sa daan, nagsasayaw siya.
No, other people might think baliw to. Kung anong... Pero, what if God is telling her, sa pagsasayaw mo, you're ushering my presence. At nararamdaman niya sa bawat pitik ng kanyang daliri. Sorry Lord. Sa bawat ngiti niya kay Lord. Parang CK lang yan eh. Something is happening. Nagigets nyo? May nangyayari. Why not? Diba? Kahit na it doesn't make sense. Diba? And then, obey God even when you don't see a personal benefit. Ito maganda to. Sumunod ka kahit yung reward hindi para sa sarili mong kapakanan. Kasi ang pagsunod natin para sa kapurihan ng Diyos. Can I hear an amen? Amen. Number 4, this is for all of us. Obey God even it's painful. Sakit, di ba, Ice? Kikay-kit, di ba? 20 years, pogi, ngayon maganda. Praise the Lord. Pero tingnan nyo naman si Ice, di ba? So, I will close this. The part 1, I will close the part 1 here. Meron tayong part 2 next week.